Magandang hapon, Pilipinas. Live ngayong 3:07 ng hapon, dito po yan sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, si Harry Bayona para sa Panahon TV Express. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay patuloy po nakaaapekto dyan po yan sa Mindanao. At bukas nga po, Biyernes na ulit. And in a few days, sasalubungin na po natin ang buwan ng Hunyo. At para makatulong sa paghahanda natin sa nalalapit na pagbabalik eskwela ng mga bata, mahalagang malaman natin ang lagay ng ating panahon. Sa puntong ito, halina't silipin na po natin ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan po sa Baguio, simula bukas hanggang sa darating na weekend, isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan nating panahon dyan. Dahil po yan sa bahagyang maulap na panahon. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, para hindi maabala sa pamimili ng school supplies, abadalhin dapat ang payong, lalo pat simula bukas hanggang sa Sunday ay makararanas po tayo ng mga pagulan. Moving over to Metro Cebu, isilong na lang po muna sa loob ng bahay ang mga lalabhang school uniforms, lalo pat bukas and this weekend ay makararanas po tayo dyan ng isolated rain showers or thunderstorms. Sa Metro Davao naman po, maulap ang panahon dyan simula bukas hanggang sa weekend and asahan din po ang mga pagulan, so ingat na lang po sa lahat ng mga kababayan natin dyan na magmamaneho ng kanilang mga sasakyan. And finally, sa Zamboanga, cloudy skies din po ang iiral dyan. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng linggo. And again, bago pa pumasok ang rainy season, ayusin na po ang mga bubong ng mga bahay para maiwasan ang anumang abala na dulot ng mga pagulan. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ang isang palad. Air 21, sagot ko ang padala mo. Talaga lang ha? Ito, kaya mo? Engagement ring, para sa pangga ko. Sagot ko, sir. Siguradong makakarating kagad sa pangga nyo. Pagka ako! Talaga ha? Ito, kaya mo? Ha? Sagot ko, sir. Kahit ano, kahit paano. Air 21, sagot ko ang padala mo. Para healthy si baby, dapat tama ang oras at pamamaraan ng pagpapaligo sa kanya. And having said that, tunghayan natin ang tamang oras. Dapat araw-araw paliguan ng mga sanggol para makaiwas sila sa skin irritation at mga skin infection. Makakatulong rin ito para guminhawa ang pakiramdam nila at maging mahimbing ang kanilang pagtulog. Para hindi malamigan ang sanggol, nire-rekomenda ang pagpapaligo nito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ngunit maaari pa itong ma-adjust ayon sa klima at sa nakasanayang oras ng bata. Dapat hindi lalagpas sa 15 minuto ang pagpapaligo upang hindi magkasakit tulad ng ubo at sipon. Bago paliguan ng sanggol, siguraduhing nakahanda na ang lahat ng mga gamit tulad ng plangganang ayon sa sukat ng bata, maligamgam na tubig, bimpo, non-scented soap at tuyong tuwalya. Dapat laging nakaalalay sa ulo ng sanggol. Hawakan ang batok nito para makaiwas sa neck at head injuries. Panatilihin ang kanilang hygiene para nang sa ganon, ang ating mga babies ay laging happy. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! At mga kababayan, para sa kapapasok pa lamang na ulat, naglabas po ng abiso ang Pag-asa ngayong 2:56 p.m. At ayon nga po rito, thunderstorms are expected to affect dyan po yan sa Calamian Island at Palawan. Kasama rin po dyan ang Taytay at Rojas. At within 2 hours po, magpapatuloy po ang mga pag-ulan dyan. Samantala, bago po kami magpaalam, nais lamang po namin batiin ng happy birthday ang tatay ng isa sa aming mga kasamahan na si Gray Estuita, na si Tatay Ronnie Estuita ng maligayang kaarawan. At sana po matupad po ang lahat ng inyong mga hangarin sa buhay. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Nakasama niyo po inyong weatherman, Harry Bayona. Magandang hapon.